Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso Tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, punto diretso tayo. Puntuhan natin itong tungkol sa pagbebenta daw ng bahay ni Duterte doon sa Davao City. Ano ba talaga? Nabenta na ba ang bahay ni Duterte o binawi na ang for sale? Kasi ano yan eh. Actually, natapik ko na nga ito na binebenta na daw ang bahay ni Duterte doon sa Davao City. Kasi may nakapaskil sa labas. May nakapaskil sa labas na house and lot for sale. Tapos may contact number doon kung sinong kukontakin. Kinumpirma din ni Hanilet Abansinya sa DCRH at sa iba pang media na talagang binebenta daw nila. Ang sabi ni Hanilet kasi, wala naman daw tao na doon. Siya na lang daw halos ang pumupunta doon. Tapos may mga katulong daw doon. Pero syempre siguro nalulungkot daw siya pag pumapasok siya doon na wala na syempre si Duterte at siya na lang naman ang nandoon. Yun ang sabi ni Hanilet. Tapos ngayon bigla wala na. Inalis na yung for sale na na paskil. Yung paskil na for sale wala na. So nagtatanong tuloy ang marami, ano nang nangyari? Nabenta na ba? Sold na ba? Mayroong nagsasabi sold na daw. Mayroon namang nagsasabing nagbago ang isip. Ano ba to? Drama ba ito? Ay. Drama ba ito? Anong klaseng drama ito? Pwede ring tingnan na ganito. Baka talaga sa punto ni Hanilet, masama ang loob ni Hanilet dahil sa mga mga intriga ngayon. Nung mawala na kasi si Duterte, naglabasan na ngayon yung nung makulong si Duterte sa ICC, naglabasan yung mga girlfriends ni Duterte. At saka hindi simpleng sikreto, talagang openly pinag-uusapan. Bumisita pa sa The Hague, sa the Netherlands, ang nasabing girlfriends. Pumunta doon si Girly Balaba, yung city councilor ng Cagayan de Oro. May picture pa siya kasama si Baste. Kaya, kumbaga, itong city councilor na ito ng Cagayan de Oro, na di umano'y isa sa mga girlfriends si Duterte, parang tanggap nila Sara, tanggap nila Baste. Kaya siguro sumasama ang loob ni Hanilet. Sa sama ng loob siguro ni Hanilet, baka doon na siya titira sa The Hague, the Netherlands. Baka ayaw niya na yang bumalik diyan sa bahay nila na yan ni Digong. Lalo pat nagsabi kasi si Sara Duterte, sabi ni Sara Duterte, dapat wag na daw mag-away ang lahat ng mga babaeng involved kay Duterte maliban sa kanyang ina. Kasi matapos daw yung kanyang ina, wala namang pinakasalan ng kanyang ama, kaya lahat daw yan girlfriends. Ay malaking sampal naman kay yun, kay Hanilet. Kaya siguro masama talaga ang loob ni Hanilet sa mga nangyayari. Pero sabi naman ng iba, hindi, nag-aaway talaga sila Sara at ang mga anak ni Duterte, sila Baste Pulong, laban kay Hanilet. Tungkol daw sa usapan ng ari-arian. Siyempre, naghahatian na siguro. Na nadidihado siguro ang kung sino man. Anyway, ang malinaw ngayon, biglang binawi yung for sale, biglang tinanggal. Wala namang balita kung tinanggal ba dahil sold na? O tinanggal dahil nagbago ng isip? O baka nakarating na kay Hanilet na hindi gusto ng pamilya yung ginawa ni Hanilet. Kasi siyempre, nakakahiya sa pamilya ng Duterte. Pinagmamalaki nila yung bahay na yan. Yan ay kumbaga, dahil sa bahay na yan, nanalo si Duterte noong 2016 eh. Pinagmamalaki nila na, tingnan nyo ang bahay ni Duterte, ni Rodrigo Duterte, ang tagal sa gobyerno, naging mayor, naging congressman, pero hindi yumaman. Tingnan nyo,
Lumang-luma ang bahay, hindi pa nga nare-renovate, hindi man lang napapaayos. So yun, nagagamit ni Duterte ang bahay na yan sa drama niya. Doon siya tumitira, kasama ni Hanilet. Ah, ah, kaya lang, ngayon nga, wala na si Duterte. Sabi ni Sara niyan, nag-suggest siya kay Hanilet niyan. Kung ayaw nyo nang tumira dyan, anuhin nyo na lang. Gawin nyo ng parang museum. Ibig sabihin, bukas sa mga tao na dalawin, kung tingnan ang loob, ano ba yung bahay ni Duterte. Mukhang hindi naman kumbinsido si Hanilet sa ganun. Yun. Ang gusto yata ni Hanilet, ibenta na lang talaga. Anyway, hindi natin alam kung anong nangyayari dyan. Drama ba yan? O seryoso ba yan? Kaya nga ang tanong ng marami, ano ba talaga? Nabenta na ba ang bahay? O binawi ang pagbenta? Hindi natin alam. Abangan pa natin ang susunod na mga kabanata. ha? Sa ngayon kasi, pero yung kasing pagbalita na binebenta na nga, kinumpirma ni Hanilet in-interview siya sa DCRH, kinumpirma yan at balita yan kahit sa mainstream media na binebenta na yung bahay ni Duterte sa Davao City. Pero itong bago ngayon na balita, ngayon lang, hindi nga nag-isang araw matapos ipaskil yung for sale, inalis na yung paskil. Hindi natin alam bakit inalis. Mayroong mga vloggers ng Duterte na nag-post, sold na daw. Nalulungkot daw sila na nabili na. Wala namang confirmation kung nabili na nga. Sa mga dyaryo naman, ang balita, not for sale, o yung question mark, ibig sabihin hindi na ibebenta. Mayroon namang mga nagsasabi, drama lang yan. Anyway, hindi natin alam kung ano ba talaga. Okay? Ang malinaw diyan, may matinding away ngayon ang mga Duterte. Sila Hanilet saka sila Sara. Malinaw 'yan. Kasi kahit nga sa politika nagmamanifest Si Hanilet, alam naman natin ayaw kay Amy. Si Sara, okay siya kay Amy. Kaya kahit yung mga vloggers naglalabanan, si Banatbay, si Maharlika, sila yung mga vloggers at mga supporters ng Duterte. Anyway, yan mga kabunyog ang ating Punto Diretso. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.